Mga kabida, isa pong balita na lumabas po ngayon, ito hong pag-impeach po ng House of Representative kay Vice President Sara Duterte. Ngayon lang po ito nangyari, at in fact may nakuha po silang 153 signatures, para wala na pong mangyaring hearing dyan ho sa Committee on Justice, at ito po tuloy-tuloy na po mga kabida doon ho sa Senate, At ito yung sinabi po ng Secretary General po ng House of Representative lately lang po, na kailangan i-fast track nila yung kanilang proseso dahil gahol na po talaga sa oras at sa panahon, considering yung last day po ng kanilang session po mga kabida ay ngayon pong araw ng Biyernes, February 7, So kailangan po na ma-fast track po ito, kailangan kumilos daw yung House of Representatives, considering ito po yung mandato po ng konstitusyon, na kapag meron pong complaints, kailangan aksyonan kaagad, Okay? Now, bakit po nangyayari po ito ngayon? Bakit po biglang nabuhay po itong impeachment po laban po kay Vice President Sara Duterte? Akala po natin ito po ay patay na po, at inilibing na po ng buhay dyan ho sa House, dahil doon ho sa mga actuations at actions po ng mga mambabatas po natin, at doon ho sa mga bali-balita na medyo nag-aalangan po itong mga mambabatas po natin mga kabida na ma-associate yung kanila pong pangalan doon ho sa impeachment, dahil ho sa takot na baka ho sila po ay mabalikan, considering palapit na po yung eleksyon, Now, I don't know kung ano po yung pumasok sa mga isip ho ng ating mga mambabatas, lalong-lalo na po yung first few congressmen, na nagsabi po na ayaw ho nilang ma-associate dyan ho sa impeachment, Hindi na din alam din kung sino-sino yung mga pumirma, Itong 153 signatures, hindi din natin alam kung sino-sino po ito sila, Basta ang malinaw dito ho mga kabida ay nasa 153 signatures. Sobra-sobra na po doon ho sa required number of signatures mula dyan sa mga miyembro po ng House of Representatives para automatikong dediretso na po itong impeachment complaint, doon ho sa Senate, for full-blown trial, mga kabida. Yung tatlong impeachment complaints pala, mako-convert yun into articles of impeachment, mga kabida. And yun yung isa-submit nila, ita-transmit nila doon ho sa Senate. Okay, so okay lang kung ito po ay na-actionan dyan sa House. Ang question ngayon po dyan mga kabida is kung a-actionan ba ito ng Senate, considering itong 12 senators po natin ngayon, itong mga re-electionist po ay mangangampanya na po, ngayong 11, all over the Philippines. So I don't know kung meron pa ba silang time na bumalik dyan sa Senate para ho itackle itong o iproseso po itong impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte, Okay? At ito pa po, hindi pa po malinaw po sa atin, Pwede po ba na babalik sila diyan? May authority pa ba yung Senate na babalik diyan sa kanilang hall after February 11 o February 7? 'Di ba? Pag February 7, last day po 'yun ng kanilang session So sinidyen na po, 'di ba? So meaning, wala na po silang function after that day. Okay? Hindi na po sila congressmen, considering tapos na po yung kanilang session, So, I don't know, hindi ko po alam yung legality dyan, mga kabida. Basta ang pagkakalam ko po, pag nasa campaign period pa po yung mga mambabatas po natin, lalong-lalo na po itong mga senador, malabo po yung aasikasuhin po nila yung impeachment trial po ni VP Sara, Kasi kung tutuusin po mga kabida, itong prosesong ito medyo hassle ito para sa mga mambabatas, lalong-lalo na po sa mga senador,
Kasi gaya ng sinabi ko po kanina, iikot yan sa buong bansa, no? Hindi lang po ilang lugar ang puntahan dyan, no? O nila, no? Kundi halos lahat po ng lugar sa Pilipinas ay pupuntahan po ng ating mga senador, lalong-lalo na po yung mga re-electionist po natin, ano? So, yun po. Para sa akin, mas pabor ako dito sa impeachment kasi mas may time at chance po itong si Vice President Sara Duterte na sumagot dito sa mga aligasyon, no? Kasi ito yung gusto po ni VP Sara, no, na doon sa Senado po siya sasagot doon sa mga allegations laban po sa kanya. Kasi pag dyan sa House, medyo alanganin po, no, ito pong si VP Sara. So since ito ay na-impeach na po at itatransmit na po ito sa Senate, so most likely ito pong mga miyembro ng legal team po ng Vice Presidente ay naghahanda na rin, ano? At most likely baka ina-anticipate na po nila ito, mga kabida, na ito po yung mangyayari. Okay, kasi last Monday, kung hindi ako nagkamali, mismo yung Secretary General, no, ng House na si Reginald Velasco ay nagsabi na po na kanila pong i-forward or i-transmit yung 3 impeachment complaints doon sa Office of the House Speaker, ano? Tapos alam na natin 'yan, ano? Kasi alam na 'yan natin kung ano yung magiging takbo at resulta, no? Kasi ang sinabi po niya, nabanggit po niya na kailangan po ng fast track resolution, ano? So wala ho tayong maisip na fast track resolution kundi ito pong signatures. So dapat makakuha sila ng at least 103 o 105 signatures, pero sumobra po itong signatures po na nakuha po ng mga House, no, para ma-impeach po itong si Vice President Sara Duterte. So titingnan na lang po natin, mga kabida, kung ano po yung magiging resulta po dito at magiging kahinatnan, no, dito sa pag-impeach po ng House of Representatives kay Vice President Sara Duterte. Kasi yung schedule po ng hearing dyan sa Senate, aayusin pa yan, ano? Tapos i-convert pa yung Senate into impeachment court, ano? So most likely magko-caucus pa rin o magmi-meeting itong mga senador po natin kung kailan po nila isi-set itong trial po ni Vice President Sara Duterte, kung kaya po nilang bumalik dyan sa Senate while they're doing their campaign, no, all over the Philippines po, mga kabida. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.